O gagaling at tatalino ang makakaunawa sa direksyon na kanyang ginampanan. Ika'y tao, mahalaga ka sa mundo. Tao, ika'y tao, palawakin mo ang iyong kaisipan. Pagsusuri, pananaliksik sa kanyang ginampanan. Doon sa apat na sulok ng mundo. O ang lihim na itinago ay kanyang inilakad, sapagkat hangganan niya'y malapit na. Tao, ika'y tao, mahalaga ka sa mundo. Tao, ika'y tao, palawakin mo ang iyong kaisipan. Kay harot-harot tingnan maniksik, di mapigil ang galaw-galaw. Okay, magandang umaga po sa ating mga kakampi, kaibigan, kapamilya, kapuso, at higit sa lahat, katindig. Ito po ang inyong lingkod, Mayet Robles, para sa isang oras na programa ng Tindig by Etamar Robles. Yan po, isang oras tayong magkakaroon ng paglilingid muli upang ituloy natin ang ating mga paksang-usatin. Dapat natin ituloy-tuloy na talakayin sapagkat ito po ang tunay na magbibigay ng liwanag sa ating kaisipan. Kaya po mga kaibigan, manatili po kayong sumbaybay dito sa www.ustream.tv at i-click niyo po ang ating kakampi online. Double N po yan. Mapapanood niyo po ito, ang replay telecast within 2 weeks. Sa loob ng 2 linggo ay mananatili pong recorded and videos na ito. Saan man dako ng Pilipinas, saan man dako ng mundo kayo naroroon, ituloy-tuloy niyo lang po subaybay sapagkat marami po kayong liwanag ng kaisipan na matutuklasan dito. So, ang una nating pag-uusapan, sa North, tatalakay po tayo sa tuloy-tuloy na kaganapan sa ating Luntiang Pulo. Sa kasaysayan ng Luntiang Pulo na kung tawagin ay Homo-Hona. Yan, ituloy po natin sapagkat marami po lalo uling mga paalala, additional na paramdam ng kalikasan upang tayo ay magising na sa katotohanan sapagkat hindi na po nagbibiro ang sinasabi nating dakilang espiritong banal na kailangan matuklasan na ninyo. Hanapin na ninyo ang katuruang ito ng pangkolehiyo. And then, sa West naman po, syempre, tatalakay pa rin tayo dun sa ating career guidance sapagkat hindi po natin ito nabigyan masyado ng diin tungkol dun sa kung paano ba talaga ang career guidance ng ating tindig sa kolehiyo, kung paano sila pipili ng kurso. Yan po ang bibigyan natin ng daan mamaya, mas maliwanag. And then, sa second half ng ating usapin, sa East, tatalakay po tayo sa second portion ng ating programa ng tungkol sa banal na aklat na kung tawagin ay four-way version. Dito po, bubuksan ko sa inyo unti-unti ang mga katuroang nilalaman ng banal na aklat. Hindi po pang high school at lalong hindi po
hallucination. Sabihin, yung parang kathang-isip lang, no? Hindi po ito kathang-isip. Hindi po ito niritoke. Hindi po ito inimbento. Ito po ay totoong katuruan sapagkat dahil po siya ay four-way version at banal na aklat, hindi po natin pwedeng hawakan. Kaya po yung mga katuruan lang po ang aking ilalahad sa inyo. So yan po ang nilalaman para sa east na direksyon ng ating pagtatalakay. And then, sa south, Feng Shui Pinoy version. May kaugnayan po yan sa apat na direksyon ng mundo na ating kinalalagyan sa ngayon, yung planet Earth na ito. At yung mga kinagisan nating katuruan, bubuksan na natin sapagkat hindi po talaga tumatama yon sa direktang panalangin sa itaas. Sa apat na direksyon ng hangin, yung four strong winds na yan, na sinasabing tumatama sa north, east, west, south. So, sino po ang nakapaloob sa origin o pinagsimulan ng Feng Shui na yan? Yan po ang unti-unti natin binubuksan kaagapay ng mga nilalaman ng banal na aklat. Kaya ho, manatili kayo sumubaybay dito sa ating Kakampi Online. Ang ibig sabihin ay kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Kapag merong migrante, merong kamag-anak dito. Pero gagawin natin sa pamamagitan ng kakampi, hindi po natin hahayaan na walang ginagawa ang ating mga kamag-anak na yan. Tayo po ang magiging kaagapay nila para magkaroon din po sila ng partisipasyon sa pagkakaroon ng pangkabuhayan ng kanilang mga kamag-anak na nagpapakahirap sa ibang bansa. Kaya magtutulungan po sila at sa pamamagitan po ng ating kakampi online, yan po ang ating magiging partisipasyon. Ako bilang si Maya Robles, ang mami at babaeng lagalag. So, tumawag po kayo sa aking landline, 02-346-2689. Yan, dalaga ko po yan lagi. And then, sa Sancel, 0922-895-3472. At then, sa Smart, 0947 768-6681. Yan po. At pwede po kayong kumunik para sa inyong mga katanungan sa ating samarobles@yahoo.com. Sapagkat ngayon po ay recorded video ko, first, second, ngayon ay second Tuesday, third Tuesday. Pero pagdating po ng fourth Tuesday, pwede po kayong pumunta sa ating home studio sa Kakampi Online sa second floor ng Pinoy Pamilya Hotel sa EDSA Corner FB Harrison at pwede po kayong magkaroon na tayo ng ugnayan, ng talakayan, ng interaction hinggil sa mga paksang aking binubuksan sa inyo. Kaya welcome po kayo doon. Lamang ay mag-text po kayo at mag-email na talagang darating kayo, no? Para po mapaghanda naman natin yung ating paghaharap. Although talagang hindi tayo scripted sa ating ginagawang pag-discuss ng ating programa, pero kailangan din po magkaroon tayo ng paghahanda. Kaya tawag lang po kayo kung naisip pong makarating doon sa ating home studio. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. So, tutuloy-tuloy na po muna tayo dun sa ating paksa ng tungkol sa mga binuksan natin noong nakaraang linggo sa buwan ng November dahil ito ho ay recorded na history na po na nakatala sa Pilipinas. Kaya kung ano po yun ho ay tungkol sa pangungumpisal ng Papa sa Roma, 1999 po yan. Kasi mayroon hong weekly assembly po sa Vatican na kung saan ang kanyang weekly audience ang siyang maraming nagtatanong at nagpa-follow-up question doon sa kanyang mga binubuksang paksa. Kaya po doon sa ating mga pinakita na clippings ng nakaraan, ayan ho, yan. Okay. And then second, ito po. Yan. And then third, yung sa likod ng ulap, walang langit, walang impyerno. Yun. At sabi nga, nasaan ba talaga ang tunay na impyerno? Ayan, nasa tao pala yun, no? Nasa tao pala yan. Yun ho ay pangungumpisal ng Papa sa Roma. At again, ito ho ay bibigyan natin ng diin. Kasi yung pananakot na yung mabangis na mananap na may numero na 666, nasa sombrero pala ng Papa sa Roma nakatatak ang Becaris Filii Dei. Yan po, bakit nandun sa kanyang tiara? Kung tawagin ay yung crown ng Papa sa Roma. At ito ho, ang ibig sabihin, kapag tinranslate niyo po ang kahulugan sa Roman numeral equivalent ng numeric, ayan ho, kayo na ho ang mag-add. Naka-close out na po yan. Suma total, 666. Kaya pala ang tinaguri ang the man of sin ay ang Papa sa Roma. Meron din ang kapaliwanag
pinapaliwanagan kami sa tindig katao tungkol sa kahulugan ng 666. Hindi po negative ang meaning ng 666. At later, malalaman niyo po yan kapag nag-discuss tayo tungkol sa nilalaman ng ating banal na aklat. So, hindi ho ito pananakot. Actually, ang 666 ay katalinuhan. Yung undas, yung araw daw ng mga patay. Bakit nga ba nila in-implement yan? Dahil, ayon nga sa ating pinag-usapan, yan ho yung extra income na kung saan ang lahat ng kikitain sa simbahan, sa pagmimisa, sa padasal, sa sementeryo, ay sa sariling bulsa ng mga pari papasok. Yan ho yung exemption to the rule nila. Yan ho yung kanilang extra. Kaya ho talagang kailangan silang magsipag dahil kanila ho, buong-buo yung kikitain nila. So natalakay na po natin yan. Pero ano ho ba yung pinaghahatian nilang kita? Kapag sila ay nagmimisa sa loob ng isang taon, 10% na pupunta sa mga assistant ng pura paroko, 5% sa pura paroko, yung 2% sa mismong kardinal, pero ang kardinal, lahat ng simbahan, kumukuha siya ng 2%. Kaya yung 83% ipapalit ng dollar para ho ipadala, ilabas sa ating bansa at ipadadala sa Vatican. No, yun ang masakit doon. Kaya yun ho, panawagan ko sa ating mga kakampi, kaibigan, kapamilya at kapuso, na pagtuunan nyo na ng pansin. Inilalabas po nila yung ating dollar papunta. Samantalang yung ating mga OFW ay talagang hirap na hirap para kumita ng dollar at may padala naman sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Yun ho yung pangungumpisal ng Papa sa Roma tungkol sa langit. Na ang ibig sabihin pala ng langit ay t-shirt, shirt, kamiseta, no? T-shirt na pang-cover. So yun ho, ginawa na ho nila ng maraming palamuti ang pangalang heaven. Talaga sa likod ng ulap, hangganan lang po ng paningin natin yan. Ang kalawakan, kaya ang address talaga namin dyan ay kalawakan, hindi ho kalangitan. Kalawakan, pag tingala mo sa itaas, malawak talaga yan. Hindi mo alam kung hanggang saan ang dulo niyan. Kaya nga, kalawakan, himpapawid kalawakan. At sa likod ng ulap na yan, wala diyang lugar na tinatawag na langit. Minsan, nung naging bisita ako doon sa Camp Crame at nagkaroon ng parang prayer, PNP, no? So, meron isang pastor doon na may libro siya about discipline. Kaya niya akong tinanong, ano ba ang ibig sabihin ng langit para sa akin? Diretso ko rin sinagot. Sabi ko, t-shirt. Yun ho. Dahil po talaga, ang equivalent root word heaven ay kamiseya, na ibig sabihin ay t-shirt. Yan. Pero ho, ang tunay na tukoy ng langit at impyerno, yun ho ay sa gawa ng tao, sa pakiramdam ng tao. Kapag ikaw ay may asawa na at nakakaramdam ka ng tinatawag natin ng ginhawa habang ikaw ay kasama mo ang iyong ligaya, habang kasama mo ang iyong kapareha, ikaw ay nasa langit. Kaya nga nagulat siya, sabi niya, oo, nakarating na ako sa langit. Sabi ko pa, no, pinagtawanan nila, bakit? Paano ka nakarating sa langit? Sabi ko, kasi naman, nag-asawa na ako at nagkaanak, kaya nakarating na ako sa langit. O, nagtawanan sila, sabi pilosopo. So, pag sinabing pilosopo, yan po, mag-ingat sa paggamit ng salita. Sapagkat ang pilosopo ay isa pong kurso. Ang filosofiya, ang philosophy, yan po ay hango sa laman ng kaisipan. Ibig sabihin, karamihan yan, katalinuhan. Ang philosophy ay galing sa salita, yung tinatawag na theus, tapos naging deus, and then naging theory. Yan po. Kaya theory ay laman ng kaisipan. At yan ho, ang subject na yan ay tinatawag na philosophy. Kaya kapag may tinawag kang isang tao na sasabihin mong pilosopo ka, ibig sabihin, ikaw na tumawag sa kanyang pilosopo, ikaw yung bobo. Tama. Kasi tinawag mo siyang matalino eh. Pero kaya nga ho, bago ho tayo gumamit, magsambit ng mga salita, dapat unawain nyo ang kahulugan nito kung saan tumutukoy. Bago ka magbigay ng violent reaction sa mga narinig mong salita, dapat alamin mo muna ang pinagsimulan bago ka maging juzgador. Yan. Kasi yan ho nagkakamali ang karamihan sa atin. At hindi natin sila masisisi sapagkat yan ho ang kanilang kinagisnan sa katuruan ng Katoliko. Sa kinagis ng katuruan na tinatawag nating Biblia. Hindi ho talaga itinuro kung paano tumindig ang tao sa pagitan ng dilim at liwanag ng buhay. At yun ho ang tinutukoy ngayon ng binubuksan namin sa inyong katuruan ng banal na aklat. Sinabi ko na nung nakaraan, may mga kalamidad pang darating sa ating bansa. Ano bang klase ng kalamidad na yan tinatawag natin? Lindol, bagyo, buhawi, habagat. Yan
Yan ho ay mga kalamidad na bigay ng kalikasan. Hindi ho yan gawa ng tao. Pero bakit nagiging malaking disaster pagdating sa buhay ng mga tao? Dahil po inabuso ng mga tao ang kalikasan. Hindi ho talaga pinangalagaan. Dapat ang tao ay mangangalaga sa kalikasan. Pero ang katotohanan na nakikita natin, ang mga kabundukan, kalbo na. Kaya pag nasa top view ho kayo, ang mga kabundukan na yan, para hong balat ng aso na wala na hong balahibo. Yun, wala na hong balahibo kasi kulay brown na ho. Dahil ho, kinalbo na ho yan ng mga taong pinahahalagahan ang material, ang pera, kaysa sa kalikasan. Ako ho, naranasan ko ho, mismo nakita ng aking dalawang mata, bundok ng Quezon. Doon ho ako tinraining ng aking kapartner. Doon ho ako dinala at doon ipinakita sa akin, alam niyo ho ba yung mga pinutol na troso? Kapag nandun ho kayo sa ibabaw ng bundok, inahayaan muna nila yon. Tapos kapag umulan, saka ngayon ipinahihila sa kalabaw, pababa. Alam niyo bang yung dinaanan ng mga troso na hinihila ng kalabaw, ang lalim po mula talampakan hanggang tuhod. Ganun ho, at sa bawat dinaanan nun, may mga maliliit pang puno na sinira dun. Imagine nyo, hindi lang malalaking puno ang kanilang pinatay, kundi pati yung mga mas maliliit na sumisibol pa lang, pinatay rin sa pamamagitan ng paghila ng troso na kanilang pinutol. Kaya yun ho ang paliwanag sa amin ng aming tagapagturo kung bakit nung bago dumating yung mundo, sapagkat niriwara na nila ang aming tirahan, ang mga kabundukan. Yan po. Kaya kami na mismo ang maglilinis dahil hindi na po nila kayang linisin. Para bang dinakot nila yung tubig at ibinuhos sa kabundukan. Kaya nung bumaba yung mga dumi na nakaharang doon, nabigyan ng puwang uli ang mga bagong sibol na punong ito, bagong buhay. Sila na ho mismo pala ang naglinis. At hindi ho natin kaya talagang linisin yun dahil niriwara nga ng mga taong walang timbangan ng kaisipan sa kanilang pamumuhay. Kaya nga ho, yung mga kalamidad na ating pinag-uusapan, hindi lang po yan lindol, hindi lang po yan bagyo, buhawi. Di ba nung nakaraan, sabi ko, sa lugar ng Iloilo, meron uling darating na kalamidad. Pero matalinhaga lagi ang mensahe. Hindi namin alam kung paano. At saka sa isa pang lugar na B, binanggit ko na yan sa inyo noon. Ngayon, sa ibang bansa, meron pa din hong ganyan din na kalamidad. Na yun ay ibig sabihin na ang kalamidad na yun ay pahiwatig, nagpaparamdam na sila. Kailangan gumising na kayo. Maghanap na kayo. Kasi ho, hindi na ho kami tumitigil sa pagbibigay sa inyo ng hello, gising, wake up, oras na ho para ho kayo magising. Katulad nung panahon ni Noah, nung siya ay naghahayag ng balitang malapit na dumating ang malaking tubig, hindi rin po siya pinansin. No, hindi rin po siya pinakinggan at tinawag pa siyang pilosopo, ulyanin, lasenggo, walang kwentang tao, siraulo. Yun ho ang ginawa, hinusgahan pa siya. So, anong nangyari? Nung dumating na talaga yung takdang panahon, hindi naman pwedeng antayin sila kung kailan sila magigising. Sumakay na sila sa arko, 100 years yung paggawa ng arko, at nung isnado yung pinto, yan nagsimula na ang ulan. 40 days, 40 nights na pag-uulan. At hindi na siya nagbukas ng pinto para doon sa mga taong hindi nakinig nung siya ay nagbibigay pa lang ng paalala. Huwag na nating antayin sa panahon natin ngayon na mangyari yan kasi ang sabi nga sa aming pag-aaral ng aming tagapagturo, unti-unti na silang magbabawas. Maramihan kapag nagkaroon ng mga namamatay sa kalamidad. Maramihan, hindi isa, hindi dalawa, maramihan. Pero pahapyaw pa lang yan, pahiwatig pa lang yan, paramdam pa lang yan. Ito na ho, yung mamayang pag-uusapan natin, yung direktang panalangin sa panahon ng ikapo, na dapat makilala mo na ang tatawagan mong una na siyang magdadala ng panalangin mo sa itaas. Walang iba kundi ang iyong Anghel de la Guardia. Kailangan na po yan. Kaya mamaya sa ikalawang portion, sa pagtalakay natin ng tungkol sa banal na aklat, yan ho muna ang bibigyan natin ng diin. Kung bakit ako nag-iingay ngayon, hindi po kami nagbabayad sa aming programa, pero hindi ho namin ito pinagkakakitaan dahil ang nais po namin ay makarating na sa inyong kaalaman upang malaman nyo na rin kung paano nyo itindig ang inyong sarili sa pagitan ng dilim at liwanag ng ating buhay sa mundong ito. Kaya nga ang luntiang pulong ay maharlikang pulo. Maharlika. Yan ho ay inilapit na minsan nung senador pa si Eddie Ilarde, pero hindi ho talaga nag-push yan na panukala. Kaya nga po, tayo ho, sisimulan natin, 2 ita ang dumating dito sa ating luntiang pulo.
Pero bibigyan pa ho natin ng paliwanag beyond pa doon sa dalawang ita. Bakit nagkaroon hugis mapa ng Pilipinas? Bakit ganyan ang anyo niyan? So kung ano ang dahilan, meron pa rin hong paliwanag yan. At bubuksan natin yan ulit sa mga susunod na kabanata ng ating programang Tindig by Etamar. This portion is brought to you by Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Walang disiplina ang tao sa pangangalaga ng kalikasan. Sa totoo lang, hindi naman nila iniingatan ang ating kalikasan. Bagkus ang ginagawa nila ay samantalahin ang kalikasan upang masuportahan ang kanilang mga pansariling pangangailangan. Nasa mga kabataan natin ang pag-asa kung paano natin ulit maiingatan at maibabalik ang luntiang pulong ito. Kaya nga po, ibinibigay namin sa inyo ang kahalagahan ng career guidance. Sa kabataan, nakasalalay ang ating kinabukasan. Kapag ang isang kabataang ito ay tumama sa pagpili ng kurso, magiging maalwan, magiging magaan ang kanyang pamumuhay, at hindi siya mag-iisip kung paano samantalahin ang kalikasan, kung paano sirain ang kalikasan. Kaya nga ho, ito yung transition period, ang pagpili ng kabataan ng kursong kanilang kukunin, dito ho tayo papasok. Ang career guidance po ay tumutukoy sa future na nababasa sa pangalan ng ating mga kabataan. Hayaan niyong basahin ko sa inyo kung ano ang nakahulugan sa pangalang Kate Razel Kapuras. Iha, may swerte ka sa paglalakbay, kaya kailangan makatapos ka ng stewardess or commerce or CPA. Sa edad na 25 to 27, makakamtan mo ang lahat ng iyong mga pangarap. Pag di ka muna nag-asawa, dahil ang swerte mo naman sa pag-aasawa ay sa edad na 29 to 31. So, ibig sabihin, kailangan muna siyang makapag-abroad. Dito na ho, yung 25 to 27, yun yung edad, tamang edad na siya ay suswertihin sa ibang bansa. Tapos na po si Kate Russell. Kaya ho siya, habang siya ay nagtatrabaho ngayon sa kanyang first job sa Makati, siya ho ay nag-iipon na ng para sa kanyang pag-aaral sa TESDA Tibet program, lalo na yung caregiver. Kasi may swerte din po siya sa nursing. Kaya lang dahil CPA yung kanyang kinuha, kukunin na lang po niya yung pamamagitan ng Tibet program na caregiver. Tapos niya pala sa abroad, saka lang siya dapat mag-asawa dahil yun yung time na darating na yung kanyang soulmate, no? 29 to 31. Actually, ang babaeng 29 years old ay hindi pa naman ho matandang dalaga. Yun ho ay tamang edad lang na kung saan yung pagiging, para maging isa na siyang ina ng laging saklolo. Kasi kapag pinagsabay nyo yung pag-aaral at habang kayo ay nag-aaral, kayo ay may anak na, dun ho kayo lalong nagiging tuliro. Panik po kayo sa inyong mga desisyon sa buhay. Kaya ho dapat mauna muna yung pagpupundar ng inyong mga pangkabuhayan bago ho kayo pumasok sa edad ng pag-aasawa. Sa edad kung saan kayo tama na sa pag-aasawa, dun din ho darating ang inyong soulmate, ang inyong kapareha. Dun ho kayo magtatagpo. Kaya ho, makakapamilip pa kayo kung sino. And again, sa amin sa Tindig sa Tao, siya ngayon, pag meron siyang nakilala isang lalaki, yan, ipakukompute niya ngayon yung pangalan kapag nasa edad na siya ng 29. Pagdating bago mag-29, panay na yan magpapakompute ng pangalan para sabihin, Mami, siya na ba yung soulmate ko? Siya na ba yung compatible kami? At talagang ibibigay namin ang tamang computation. Dahil yun ho talaga ang papel namin sa mundong ito. Bilang kami ang namumuno sa tindig, ang ituro ang daan. Pero ang desisyon
desisyon ay nasa kanilang mga sarili. Hindi ho namin sila pwedeng pangunahan. Sila pa rin ang gagawa ng final decision. Okay? Ngayon, sabi dito, huwag kang magmadali upang di ka agrabyado sa panahon, lalo na kung ikaw ay may asawa na. Kaya, mag-ingat ka sa mga kaibigan o nakikipagkaibigan sa iyo upang di ka mapahamak. Dahil kaibigan mo ang magpapahamak sa iyo, kaya piliin mo. Tama na yung 2 o 3 lang sila. Ingat ka rin sa mga kamandag, bato, bala, at sakit sa katawan. Ibig sabihin, future po ang binasa sa kanyang pangalan. Kung inyo pong titignan, meron hong style dyan na quit na parang esteno. Yan ho ang kahulugan ng bawat letra ng kanyang pangalan. Ibig sabihin pala, kapag tayo ho pala ay binigyan ng pangalan, yun na ho ang ugali na tataglayin ng batang yon. At kung ano yung nakatala na pangalan na yun sa letra, yun ho quit. At yun ho yung buhay, ugali na kanyang tataglayin bilang siya ay aking anak. Okay, so, ngayon, anong ibig sabihin ng quit na yan? Yan ho ay Aramaic. Yan ho ang nakasulat. Ganyan ho ang nakasulat sa banal na aklat na hindi ho natin kayang basahin. Kaya nga ho, merong kinukuhang isang tuturuan na parang siya ang magte-translate kayo kung ano ang kahulugan yan. At yan ho ay tanging sa tindig katao lang ninyo malalaman ang serbisyong yan. Yung tinatawag natin feng shui sa mga pangalan. Marami na ho kaming patotoo sa mga taong naging successful sa pagbibigay ng tinatawag na soulmate matching. Si Nestor Calderon at saka si Marieta Pristila, sila ho ay pinagtagpo sa pamamagitan po ng gamutan. At doon nakita ang pangalan na sila ay compatible. Kaya ho, sinubaybayan ho sila at sinunod naman nila yung payo sa kanila. Yung magkatuwang sila sa buhay at sinabayan nila ng sipag at panalangin. Sila ho ay tunay na gumawa. Kaya ho, mula from rags to riches, yan, mula sa kawalan, nagkaroon na po sila ngayon ng tinatawag na bahay at lupa at mga sasakyan at higit sa lahat, trabahong matatag na pwedeng sandalan pagdating ng araw at may mga negosyo pa rin sila. Ang anak ko ngayon ay susubaybayan ko rin sa kanyang pamumuhay sapagkat ito ho yung pinaka-sensitive part. Sa kanyang trabaho, kapag nagkaroon ng imbitasyon, ay puntahan po namin siya upang makita yung vicinity, yung kanyang setup sa kanyang kinalalagyan, sa kanyang gawain. At dun ho, nakakapag-input din kami sa kanya kung ano ang do's and don't na dapat niyang gawin sa kanyang pagganap ng kanyang trabaho upang hindi siya mawala sa hulog at nivel sa timbangan ng tinatawag na pagganap ng gawain. Dumako naman po tayo sa ating mga kakampi sa ating home studio.